INC, nagsalita na tungkol dito sa pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ang tanong, magkakaroon ba ulit sila ng rally? Nako, kung yan ay mangyari, nako, matindi. Kasi naman po marami sa ngayon. Marami na pong mga lumabas po dyan. At ito, panoorin po natin sa Net25 kung ano po yung mga paliwanag po nila dyan tungkol dyan sa ICC warrant, kay pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, kung legal ba, at doon sa ginawa nilang rally nakaraan, kung nakinig ba daw yung sana yung gobyerno ay hindi sana magkakagulo kung makikinig sa kanila. Pero mukhang hindi parang baliwala baka kulang pa no? Ito, panoorin po natin ang video. Matindi talaga, ano ha? Well, discarte nila yan, ano ha? Yeah. Again, sana lang po ay gaya ng ating nabanggit kahapon, ano ha? I-reassess niyo po mabuti ano ang magiging resulta nito doon sa mga sapagkat eleksyon, ano ha? Yes. Ako naniniwala sa pangyayaring ito, may epekto ito sa darating na eleksyon. Meron. Sa mga kandidatong kapanalig ng Pangulong Duterte at sa mga kandidatong kapanalig ng kasalukuyang administrasyon. Sigurado, magiging ito. Election issue. Pag-uusapan ito. Kaya yun nga ang sinasabi natin dito, Nelson, ano ha? Doon sa atin hong mga kababayan. Nako, baka po, hindi ko sinabing kung sinong papanig, Nelson ha? Baka po, may effect. Sino, sa pantahan mo, sino kayang higit na makikinabang dito? Ano? Mababaon ba? Magagalit ba ang tao sa mga kapanalig ng dating Pangulong Duterte? O magkakaroon ng galit sa mga kalabang politika o kalabang partido? Di ba? Ayun nga. Kung sa bagay, na-discuss na rin natin ito kahapon, di ba? Oo. Na ang mga Pilipino, laging pumapaborito sa mga underdog. Nako. Sabihin na natin na may akusasyon sa dating Pangulo na maraming namatay ng war on drugs, pero aminin din natin na marami naman ang natuwa ng doon sa mga lugar nila ay naging matahimik. At hanggang ngayon, Nelson, hanggang ngayon po, ay marami pa rin na nagsasabing pabor sila sapagkat tumahimik yung lugar nila. Ano ha? Dahil hindi naman lahat puro patayan, di ba? Totoo. Ang iba naman nga talaga nagbago. Hindi sabi niya, naku, kung si Duterte ito, yari na ako. Di ba? Pero, well, again, meron namang naging biktima ng, anong tawag natin dito? Yung over. Yes. Di ba? At saka inaamin din naman ng dating administrasyon. Kasi meron namang mga pulis na kinasuhan. Ayun. Di ba? Yun lang yung nakamatay kinakiyan. Di ba? Mga kinasuhan yun Oo. At maging, kung ating aalagatain, Nelson, alalahanin natin ang Batas Militar 1972. Yes. Di ba? Ang layunin po ng Batas Militar na ito ay maganda. Mapigil ang kaguluhang lumalaganap ng mga panahon na yon. Teka, saan to din? Itong gate na ito? Gate 5 ng ano ito? Villamor Air Base ata ito. May gera ba? May nakain na pa yan. Nakalive din yan sa isang wires. Paano nga makakapasok ng abogado dyan? Yun na nga, kasi bandang yun yan, yung tower, di ba? Talaga, sa likod. Villamor Air Base sa Pasay City. Sabi nga nila, ang dating Pangulo pala ay, Jen, magbe-birthday mag-80 years old. Ilang araw na lang Alam mo birthday niya. Pero sa araw na ito, birthday na nag-serve ng warrant. Si General Torre. Kaya doon daw siya nag-celebrate ata ng birthday, kaya pinakain natin ng pizza. Ganun ba? Si Pangulong Digong, si Secretary Miguel Daya, at saka si Attorney Martin Delgra. Sabi niya, sir, ito pong handa ko. Pa-birthday ko po ngayon. Ganun pala. Sabi naman natin ng Pangulong, wag kang magalala ha. Samahan mo lang ako sa isang araw, birthday ko naman. Ako naman ang magpapaberienda sa'yo. March 11 ngayon, di ba? Oo. So, 17 days to go. Ganun. March 28 ang birthday ng dating Pangulo. Pangulong Digong. Birthday month nila ngayon. Kaya meron silang libreng pizza. Yun ang ating sinasabi doon sa war on drugs, maganda layunin. Well, nangyari yun, di ba? Kung babalikan din naman natin, yung pinupunto ko lang kayo, Nelson, ang Batas Militar man, ganun din Yes. Di ba maganda layunin Pero, meron ding biktima. Yung marami pong sumisigaw ngayon ng human rights victim sapagkat nagmalabis, di ba? Nagmalabis din ang mga sundalo at mga pulis ng mga panahon na yon. Meron umabuso din. Umabuso din po sa kapangyarihan. Di ba? Yun din ang pwedeng ating mabanggit ibig bang sabihin dahil sa nag-abuso na yon? Well, marami pong mangyayari. Sinisisi ang rehimeng Marcos. Di ba? Pero dahil po dito sa war on drugs, sapagkat talaga naman kailangan mo rin magdeklara Sa pinakahuling taya, sa populasyon natin 4 hanggang 5 milyon na ang talagang drug addict. As in drug addict, yung regular na gumagamit Iba pa po yung occasional, etc. Yung regular na gumagamit ay 4 hanggang 5 milyon.
At pagkatapos, ay napasok pa nga yung mga ilang opisyal ng ating pamahalaan. Nagkaroon na tayo ng halos, sabi nila, narco politics. Yes. Kaya kung ikaw si Pangulo Duterte, tama rin yung kanyang ginawa. Ano mo, judgment call mo eh. May nagmalabis sa kapangyarihan. Di ba? May nagmalabis na pulis. Mayroon kung ano man. Mayroon mga paglabag sa karapatang pantao. Nagkaroon ng sinatago lang extrajudicial killings, etc. etc. Edi lahat pa ng yun ay masasabi nating utos ng Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi naman lahat extrajudicial killing. Meron talagang pulis na napapatay. Ay, ganun talaga. Hanggang ngayon nga, may mga pulis pa rin na nag-implement ng bypass operation. Sila ang napapatay. Sila napapatay. Yun kaya kapag kinumpara mo yung war on drugs at saka yung batas militar, Marcos Sr., well, talagang hanggang ngayon, Nelson, di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos ay hinahabol pa rin ang mga taong sinasabing naging biktima ng batas militar. Di ba? Ganun din naman ang pangyayari dito sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Well, yun po ang mainit na nagiging usapin sa kasalukuyan, Nelson. Tahimik yung kasi hinahanap natin sana kung ano ang mga, bukod kay Senator Bongo, na nagbigay ng statement. Sino pa ba mga nagbigay ng statement tungkol sa pagkakapangyayaring ito? Ito pala, sa papel natin, Senadora ay hindi rin daw po siya makapaniwala sa nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nelson. Ito, ang ating balita. Hindi daw po makapaniwala si Senadora Amy Marcos na nauwi sa arestuhan ang pagdating ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas mula po sa Hong Kong. Ayon po kay Senadora Amy, nabigla siya at naawa raw siya sa dating Pangulo dahil sa ito ay matanda na. Dagdag pa po ng Senadora, hindi na raw natuto ang lahat kung saan gulo lamang ang dulot nito. Wala rin anyang pakinabang sa mga naghihirap na bayan ang bangayan sa politika. Ayun, mukhang lalo pang lumala, Nelson, ang sitwasyon ngayon. Hindi nyo kasi sinunod yung ating rekomendasyon, Nelson, na ang palaganapin sana natin ay huwag pagkakawatak-watak, hindi po pagkakabahabahagi, sana ay magkaisa tayo, sinunod nyo yung gusto ninyo, hindi nyo kami sinunod, wala tayong magagawa. Ayan na po ngayon ang sitwasyon. Kakaharapin na natin ang maraming problema ito, Nelson. Di ba? Umapila din po, ito mga reaction, Nelson, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sa publiko na maging mahinahon sa gitna daw po ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglapag niya sa NAIA mula sa Hong Kong. Sinabi po ni Estrada na dapat na manatiling mahinahon ng lahat para manatili ang kaayusan at katahimikan ng bansa. Makabubuti na anyang igalang ng lahat ang legal na proseso na ipinatutupad sa bansa. Maging si Senador Christopher Bongo nanawagan po sa mga taga-suporta ng dating Pangulo maging mahinahon at manatili pong kalmado. Ayan, yan po ang mga statement ng ilang mga senador. Kaya na meron din akong nabasa, statement naman ni JB Ejercito sa kanyang post sa social media. Wala dito sa ating papel. Ano ang latest sa iyo? Ito wala pa rin Wala pang bago. Yung ating mga reporter ay nakaantabay din. Pakinggan niyo po at panoorin niyo yung ating Mata ng Agila Prime Time. Sapagkat nandun po ang mga reporters natin sa pagkalap ng mga latest na balita. Ito po ang tanong ng karamihan. Kasi tungkol po dyan sa ICC, hindi lang naman si dating Pangulong Duterte ang mayroong warrant kung totoo man na. Sa ibang bansa, mayroon din na dating presidente, pero hindi po sila binigay ng bansa nila. Akalain mo ba naman yung kalahi mo, ibibigay mo lang? Parang inirigalo mo lang sa ibang bansa na ganyan-ganyan lang? Kadali? Okay sana kung dinaan sa proseso. Ang gusto ng iba, didaan sa korte natin kasi gumagana naman yung korte natin. Ang nangyari kasi kagabi, pabilisan. Kalain mo ba naman? Mukhang nagmamadali yata sila. Sabi ng karamihan, nagmamadali sila siguro bago lumabas po yung kopya ng TRO galing korte para hindi mapigilan. Talagang minadali po nila na maihatid sa Netherlands. Etong INC ngayon, wala pa namang opisyal na announcement nila na magkaroon sila ng rally. Yun po ang katanungan, magkaroon kaya sila? Kasi po, may mga nananawagan na lumabas na. Kasi kagabi pa lang, sa ang sulok ng Pinas po, Mindanao man, Visayas at dito sa Luzon, ay marami na pong lumabas.
Sa ngayon po, maraming tao dyan sa Supreme Court kasi bali-balita po merong pupunta dyan para maghain ulit ng reklamo. At mamayang hapon may mga naka-schedule na magrarally di umano. Abangan po natin kung hanggang kailan mag-ingay po itong mga Duterte supporters po sa sobrang galit po nila kay Junior. Kasi naman, itong si Junior, hugas kamay naman. Kaya ang sabi, hindi daw nakipag-cooperate. Paano hindi nakipag-cooperate? Ano ba naman? Hindi na bulag yung taong bayan pagdating dyan. Diba? Sino bang maniniwala? Mga nakaraan, puro kasinungalingan sa tingin ng karamihan yung pinagsasabi. Ngayon, mukhang hindi na mabenta yung paliwanag niya. Ganun lang yun. Ako talaga. Kaya sana may pag-asa pa na maibalik si dating Pangulong Duterte. Sa mga oras na ito, si Vice President Sara Duterte ay nakaalis na rin papuntang Netherlands. Kaya sana pagbalik po ni Vice President Sara Duterte may magandang balita tungkol dyan. Nandito na. Thank you. Bye-bye.